Biker Adventure YouTube channel, mga ka-bikers, mayroon na namang isang hindi magandang balita mga ka-bikers. Mayroong isang malungkot na balita para sa atin mga ka-bikers, para sa ating mga supporters ni BP Sara. Kahapon mga ka-bikers, di ba pinatawag ang mga vloggers doon sa Kamara, no? Kasi sabi nga nila, ano daw ito mga vloggers, mga ka-bikers, nagpapakalat ng fake news. Nasaktan natin mga ka-bikers ang mga ang mga congressman sa kanilang mga ginagawa. Mga ka-bikers, sinusubukan na namang patahimikin ng mga congressman ang mga ang mga vloggers. Mga ka-bikers, tayo ang mga vloggers na lang mga ka-bikers ang ang last line to defense mga ka-bikers para sa sambayan ng Pilipino, no? Vloggers na lang talaga ang last line to defense para sa sambayanan. Tayo na lang mga ka-vloggers ang nagsisiwalat ng mga balita patungkol sa mga kaganapan na nangyayari dito sa Congress mga ka-bikers. Nga ang sabi ng mga congressman at tayo daw ang nagpapalaganap ng mga fake news mga ka-bikers. Pero ang mga ka-bikers, hindi sila umubra sa mga vloggers kasi pumalag ang mga vloggers mga ka-bikers. Nasasanay kasi sila sa mga general na kanilang ipinatawag dyan sa kamara at ang nangyayari, pinapa-impit lang, pinapaano lang nila mga ka-bikers. Pinapa-contempt lang nila, pinapakulong. Pero ang mga vloggers, sa mga vloggers, mga ka-bikers, hindi sila umubra kasi palaban ang mga vloggers. Sa halip nga pupuntahan sila sa kamara, ay ang mga vloggers pumunta, dumulog doon sa Supreme Court o sa Court of Appeal mga mga ka-bikers, no. Pumapila ang mga mga vloggers. Pero ang katotohanan nito mga mga kababayan, nasaktan ang mga sindikato sa Congress patungkol sa mga isiniwalat ng mga vloggers sa kanilang mga ginagawa mga kaibigan. Wala naman kasi silang magandang ginagawa eh. Kaya humantong sa sa unti-unting nasisira ang kanilang plataporma mga kaibigan sa 2025 eleksyon. Siguro nararamdaman talaga nila kasi ang ilang mga post-campaign sa social media ay pinuputakti, kina-counter ng mga ng mga netizen, ng mga pinupuna sila sa kanilang mga ginagawa patungkol dito sa hearing sa Quadcom, di ba? Wala naman silang ibang ginagawa kung talagang lang, mga political motivation lang. Sa mga Duterte lang sila nakatutok eh. Ngayon, nung inaano sila sa mga vloggers, talagang iminumulat ng mga vloggers yung ginagawa ng mga congressman, mga senador, minumulat ang taong bayan, nasasaktan itong mga natin ngayon. Kaya sinubukan lang ipatawag ang mga vloggers mga kababayan. Ito rin ang pangalawang beses na gusto nilang patahimikin ang mga isusuppress na naman nila ang karapatan natin sa pagsasalita, no? Karapatan nating magpapahayag mga kaibigan. Sinusubukan na naman tayong patahimikin ng mga taga-kamara. Pero ang talaga niyan mga kaibigan, gusto lang talaga i-divert ang issue doon sa maiskandalosong ginagawa nila sa Bicam scam, no? Kung sa Bicam talaga kasi nakukorner sila dito eh. Tagilid sila dito sa Bicam report mga kababayan, yung sinasabi ng presidente nga fake news daw. No? Kaya ang ginawa nila, sinusubukan nilang i-divert ang issue doon sa mga vloggers. Ngunit pumalag ang mga vloggers mga kababayan. Ang nakakalungkot, nakagawa sila ng isa pang paraan. Dahil ang nila,
ang plan A nila, hindi umubra, pumalag ang mga vloggers, ginagawa mga kabikers ang plan B, nabigla ang lahat, nakakalungkot. No? Impeach na si BP Sara sa Kamara, mga kababayan, mga kabikers. Umabot na sa 150 ang pumirma ng mga congressman sa impeachment ni BP Sara. No? Kaya ano na to, i-endorso na to mga kababayan sa Senado. Dito na ngayon ang ang budget 2025 mga kaibigan. Binudol na nga tayo, ginagago na nga tayo, pati pa ang 32 million nga sumusuporta, nga bumuboto kay BP Sara, ibubudol pa nila uli. Aalisan nila tayo ang karapatan mga kababayan. Tayo ang naglagay sa Vice President diyan sa kanyang posisyon nga ngayon baliwalain sa iilang ano lang, iilang tao lang. Itong mga elitistang congressman. No? Ilan kahit pa sabihin natin 300 yun sila diyan. Kahit pa 300 sila nakapirma mga kababayan laban sa 32 million nga nagluklok sa Vice President sa kanyang pwesto. Na ngayon, nananakawin na naman nila mga kababayan. Nanakawan tayo sa ating karapatan. Na manatili si BP Sara sa kanyang posisyon dahil tayo ang naglagay sa kanya 32 million mga kababayan. Mapag-ano tayo mga kababayan, mapagmasid tayo dito kung anong kahinatnan dito sa impeachment sa Senado mga kababayan. Napakasaklap nito. Ang ano dito mga kababayan, tuwang-tuwa na naman itong mga makakaliwang grupo, no? Dahil wagi sila. Kasi ito mga kababayan, itong may gusto talaga ditong ma-impeach si BP Sara. Itong di ba? Itong ang tinatamaan kasi dito, yung ang nagpapahina dito sa mga terorista, komunista mga kababayan dito sa ating bayan ay ang mga Duterte. Una-una, si Presidente Duterte nung maupo, pinapahina talaga niya ang kilusan ng mga CPP-NPA. Malaki talaga ang ambag ng Presidente Duterte, kaya humihina ang natin mga kababayan, yung teroristang grupo, no? Dahil sa mga programa na itinatag ng presidente. At saka inooperan talaga ang mga nasa makakaliwang grupo magbalik loob sa gobyerno at hindi sila pinabayaan eh. Binigyan sila pangkabuhayan, binigyan sila ng tirahan, binigyan sila ng trabaho mga kabikers. Kaya yung natitira, gusto nilang gumante. Ito nga yung Vice President mga kabikers, di ba? Alam naman natin kung sino talaga ang kumukontra sa confidential fund at saka sa DepEd at saka sa Vice President, di ba? Sino ang kumukontra diyan? Di ba itong mga legal front ng CPP-NPA nga nandyan sa Kongreso at saka sa Senado? Yan talaga sila ang unang kumikwestiyon dito. At nakikiayon sa kanila si Martin Romualdez dahil sa ambisyon ni Martin Romualdez sa politika nga magiging magiging presidente. Ito ngayon mga kabikers, itong ko mga kabikers, sariling opinion, sarili ko lang pag-analisa mga kabikers. Yung sa akin lang yung nakikita ko lang, ang motibo talaga ng mga kabikers, itong mga leftist nga nandyan ngayon sa Congress at saka sa Senado. Pag napa-impeach nila mga kabikers, ang Vice President, matalino, matibay ang Vice President. Wala silang ibang masisilip nga butas sa Vice President, kundi itong confidential fund. Pero hindi yan obra. Kung hindi, nakipagsabuatan ang speaker mga kabikers. Ngayon, gamit ng speaker ang pira ng bayan, ipagmumudmod sa kanyang mga kasamahan doon sa Congress upang talagang papabor sa kanya at aayunan siya sa kanilang mga ginagawang harassment sa mga Duterte, sa mag-amang Duterte. Ito ngayon mga ka-bikers, itong pinapaputok nila, ma-impeachment ni BP Sara, alam naman natin mga kababayan, ito
pagtakip lamang doon sa 2025 budget mga kababayan itong maanumalyang BICAM report ng mga blanco. Ipit sila dito mga kababayan, bulilyaso sila dito. Kaya ngayon ang pinapaputok nila upang mapagtakpan ang isyu sa BICAM report, itong impeachment ni BP Sara. Sa ngayon po nga lang mga kababayan, nakakalungkot na balita, di ba? Lusot na sa Kongreso mga kababayan. Impeach na sa Kongreso si BP Sara. Kaya ipapasa na to, iakyat na to sa Senado mga kababayan. Pero kung tutusin, impeachable itong BICAM skandal mga kababayan. Kasi pinipirmahan ng presidente ang maanumalyang BICAM report mga kababayan nga may mga anomalya nga hindi niya sinusuring mabuti basta na lang pinipirmahan. Ngayon upang mapagtakpan nila, gumagawa sila ng paraan. Hindi umubra yung unang galaw nila mga kababayan itong pagpatawag sa mga vlogger. Pumalag ang mga vloggers. Mas matapang ang mga vloggers kaysa mga general. Ang mga general tumitiklop ang tuhod nung pinapatawag sa kamera. Di ba? Nagawa lang i-contempt ang mga general, mga kabikers. Kawawa yung mga general eh. Pero ang mga vlogger pumalag. Ang humarap sa kanila, yung mga lawyer ng mga vlogger, tamimi sila mga kabikers, hindi nila makorner ang mga Katulad nila ni Malutikia. Saka yung iba pa mga kabikers. Pero sa mga DDS vlogger, nagpunta sa Court of Appeal mga kabikers, sa Supreme Court. No? Humihingi ng restraining mga kabikers. Tandaan natin, ang pag-asa ngayon ng sambayan ng Pilipino, ang last line to defense mga kabikers, ang natitirang last line to defense sa sambayan ng Pilipino ay ang mga vlogger na lang. Ang mainstream media, mga bikers, kung kontrolado na nila, kontrolado ng gobyerno, ang mga mainstream media. Alam niyo kung bakit? Ang mainstream media, pag-aari, ang mga TV station, pag-aari ng mga oligarko. Ang mga media man, mga kabikers, gugustuhin ba't nila hindi dahil may amo sila, susunod sila sa mga ipinapagawa, yung mga sinasabi nga ni Congressman Abante na mayroong mandato nga sinusunod, dapat mayroong daw ang katulad sa mga mainstream media, mga kabikers, no? Kumbaga mayroon silang may borderline, hindi sila pwedeng lumampas. Sa madaling salita, ibig sabihin mga kabikers, di sila pwedeng pumuna sa mga mali sa gobyerno. Hindi nila pwedeng ibalita ang mga anomalyang ginagawa sa gobyerno. Oh. Pero ang mga vloggers, mga kabikers, hindi nila kayang kontrolin. Mga vloggers ang nagpalaganap sa mga anomalyang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno. Kasi wala tayong amo katulad ko, mga kabikers. Katulad ko. Nagsasalita ako sa sarili kong channel, wala akong amo. Pwede kong sabihin kung ano man yung opinion ko, ipaabot ko sa mga kababayan natin, magagawa ko. Walang kukontrol sa akin kasi wala akong amo. Sarili kong channel, mga kababayan, mga kabikers. Itong aking ngayon. Diba? Yun ang pagkakaiba sa vlogger at saka sa mainstream media. Ang mainstream media, kahit hindi ayaw nila sa ginagawa nila, wala silang magagawa eh. Hawak sila ng mga oligarko. Yung mga boss nila. Nakasabot naman dito sa mga buayang mga politiko na nagsabotahe sa ating mga kababayang mga Pilipino. Tulad nitong mga kabikers. Itong mga issue, maraming issue ngayon. Pero ni isa diyan, walang binabalita sa mga mainstream media. Puro lang pagpupuri sa ating gobyerno nga hindi natin maintindihan kung bakit nila napuri. Wala namang nagawang maganda ang ating gobyerno, ating administrasyon ngayon.
Sana kung ang ating mga congressman, ang ating presidente ay nagtrabaho lang sana ng maayos, nagtrabaho lang ng tama, no? Tinitingnan lang kung ano ang ikabubuti sa bansa, kung ano ang ikabubuti sa mga sambayan ng Pilipino. Wala sanang vloggers nga nagsasalita ngayon. Wala sanang mga vloggers nga kumukontra sa mga mali nilang ginagawa nga ang tawag nila ay fake news, mga kabikers. Pag nagsalita ka laban sa kanila, fake news. Katulad itong ito ngayong Bicam report, mga kabikers. No? Anomalyang Bicam report. Pag pinupuna sila ng mga vloggers, nagagalit sila, nasasaktan sila. Eh paparating, mga kabikers, ang 2025 midterm election. Naiepektuhan, mga vlogger, mga kabikers, ang kanilang mga plataforma, ang kanilang kandidatura, mga kabikers. Hindi sila makapangampanya gamit ang platform ng social media kasi pinuputakti sila ng puna ng mga netizen. No? Nararamdaman nila, napupulbo sila sa puna ng mga netizen pag nangampanya sila gamit ang platform ng social media, mga kabikers. Kaya ang ginawa nila, gusto nilang patahimikin ang mga vloggers kasi mga vloggers ang nagpakalat sa mga impormasyon, sa mga ginagawang katarantaduhan, kapalpakan ng ating gobyerno. Kung wala ang mga vloggers, hindi nagsasalita ang mainstream media, hindi malalaman ng sambayan ng Pilipino ang mga nangyayari sa ating gobyerno, mga kabikers. Yung pagmanipula nila sa budget, sa national budget, mga kabikers, ginagawa na ipang ilang taon na nila itong ginagawa. Nung una nakalusot, ito ngayon talaga, napaka-eskandaloso. Pinirmahan ng mga senador, ng mga blanco nga, mga kabikers, no? Bicam report. Na hindi man lang nila pinag-aralan kung tama ba umalik kasi blanco, basta na lang pinirmahan. Anong ibig sabihin nito? Dahil nagkasabwat sila. Tinarantado nila ang bayan. Ngayon, nung pinupuna sila, ikinalat, ibinalita ng mga vlogger sa sambayan ng Pilipino, nasasaktan sila. Ayaw nilang mapupuna sila, mga kabikers. Ayaw nilang pinupuna sila. Kaya gusto nilang patahimikin ang mga vloggers. Ngunit pumapalag ang mga vloggers. Hindi sila sinipot, dinididma sila. Kaya para talagang mapagtakpan itong maanumalyang ginagawa na sa Bicam report, mga ka-vloggers, nagpaputok sila, pinipilit nila, inaapura nila talaga, i-impeach si Vicky Sara. Isang malaking isyu to, mga ka-vloggers, pero wag nating iiwanan itong isyu patungkol sa Bicam report. At saka tayong 32 million sumusuporta kay Vicky Sara, hindi tayo papayag na ganito na lang ang gawin nila sa atin. Ninanakaw na nga nila ang ating tax, mga kabiker, ang pera ng mga sambayan ng Pilipino, ninanakaw pa na nila, pati pa ang karapatan natin na tayo ang nagluklok sa Vice President, 32 million tayo, nanakawin pa nila sa atin. Diba? Aalisin nila ang tao ng ating pinagkakatiwalaan, gusto nilang ipalit. Sino ba ang ipapalit nila, mga kabikers? Mamimili lang sila. Either sa Senado o kaya sa Kongreso. Sino ba sa Kongreso ang mga kabikers ng ambisyon nga magiging pangulo? Diba? Walang iba kundi si Martin Romualdez o kaya si Sandro Marcos. Kaya mga kababayan, talagang di tayo papayag sa gustong mangyari nitong ating mga malasindikatong mga congressman. Ninakaawa na tayo ng harap-harapan sa pira ng sambayanan, pati pa naman ang ating Vice President, nanakawin pa nila sa atin ang karapatan nating magluklok sa ating Vice Presidente, nga ating pinagkakatiwalaan, ating inaasahan, mga kabikers. Yun na nga lang ang ating inaasahan, nanakawin pa nila sa atin at papalitan pa nila na kung sino ang gusto nilang ilagay at control na nila ang buong sambayan ng Pilipino, mga kabikers. Wala na tayong mga gawa. Pag nagawa nila yon, wagi sila, mga kabikers. Magagawa nila ang gusto nila, wala na tayong noon. Diba?
Kasi yung unang ginagawa nila, pinatahimik lang ang SMNI kasi ang SMNI mga ka-bikers hindi nila kayang bayaran, hindi nila kayang sumalngalan ng pera, hindi katulad sa ibang TV station na pag-aari ng mga oligarko, kayang-kaya nila pira-pira lang ang katapat. Pero ang SMNI hindi nila kayang bayaran si Pastor Apollo Kibuloy, kaya ang ginawa, tinik down ang SMNI na walang due process. Ang ibig sabihin, na-take down nila kasi maraming kaso, no? Paso ang franchise, marami pang kaso. Ang SMNI nasunod ang kung ano man yung mandato ng batas ay nasunod ng SMNI, kare-renew lang ng franchise pero tinik down nila ang gamit itong ano ni Dr. Badoy at ni Ka-Eric Siles yung nagtatanong lang kung magkano ba talaga ang totoong halaga ng travel allowance ni Martin Romualdez yung speaker. Doon nagsimula yun, no? Nakulong pa nga si Eric Siles kasi Dr. Badoy noon. Tapos ito ngayon na naman mga kababayan, gusto na naman nilang patahimikin ang mga vloggers kasi yun na lang talaga ang nakikita nilang sagabal din sa kanilang sa kanilang operasyon sa gobyerno, sa kanilang ginagawa na pandarambong sa taong bayan. Kaya ulitin ko, ang mga vloggers ang natitirang last line to defense sa sambayan ng Pilipino. Ang last line to defense mga kababayan, ang mga vloggers. Pag na-take down nila ang mga vloggers, wala na tayo. Wala na. Pero wag lang tayong magpaano mga ka-vloggers. Tuloy lang tayo. Hindi krimen, hindi labag sa saligang batas ang maglabas ka na yung opinion. No? Hindi krimen ang magkomento ka sa mga nangyayari sa ating paligid. Basta ang importante, mga kababayan, wala tayong ginagawang masama. Ang importante, wala tayong nilabag na batas. Ang pagsasalita, mga kababayan, ayan ay nasa saligang batas. Mayroon tayong freedom of expression, freedom of speech, mga kababayan. Yan ang gusto nilang sikilin, no? Yun ang gusto nilang alisin sa atin upang tayo ay manahimik. Ulitin ko, ang huling last line to defense sa sambayan ng Pilipino ay ang mga vloggers na lang. Pag na-take down nila ang mga vloggers, wala na tayo. At maraming salamat sa inyong lahat ng mga kaibigan, mga ka-bikers. Ulitin ko, Biker Adventure YouTube channel. Paki-subscribe na lang mga ka-bikers sa aking munting YouTube channel. At maraming salamat sa inyo. Ulitin ko mga ka-bikers, itong akin ay isang sariling opinion ko lang sa mga nangyayari, sa mga nakikita nating ginagawa ng mga congressman at mga senador sa ating sambayanan. No? Itong ginagawa nilang mga kababalaghan, itong ginagawa ng political harassment sa mga Duterte kasi balakid sa kanilang hangarin, balakid sa kanilang pinaplano. Maraming salamat sa inyo at muli magandang gabi sa inyong lahat at doble ingat lang mga kababayan. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa. Sama-sama tayo upang labanan natin ang mapang-abusong mga politiko, mga kababayan. Maraming salamat at magandang gabi ulit sa inyong lahat mga kaibigan.